Hello Kadewa! Welcome back! So for today's video is another backdrop design ideas. Una lang natin gagawin ang gamit nating stand ay wooden stand o kahoy na stand. Then ilalagay na natin yung ating clute. Dahil sobrang haba yung clute natin, nasa 9 yards. So isasampay lang natin siya. Ayan, ganyan. Then ayusin lang natin sa tamang haba ng ating stand. Ayan. Then pagkatapos natin maisampay, pwede na natin siyang lagyan ng mga thumbtacks para hindi matanggal. Kapag naman yung gamit nyo ay plastic straw or wire, so ang gamitin nyo lang ay pins para ma-attach natin yung ating mga clute. So dito, dahil kahoy ang gamit natin, so thumbtacks yung igagamitin natin. Ang haba ng clute na magagamit nyo dito ay 2 tig 3 yards. Depende sa taas ng inyong paglalagyan. Next naman natin gagawin ay mag-i-insert na tayo para sa ating center scallop. So una, hinati lang natin yung clute natin. Meron sa left, meron sa right para mapantay yung clute natin side to side. So dito sa center, tinalian muna natin para unahin natin doon sa left. Then tinanggal ulit natin yung tinali natin sa gitna at tatalian na natin dito sa right side at ifo-form na natin ng pa-scallop yung center natin. So next naman, pagkatapos natin magawa yung center scallop, dito naman tayo sa side. Ayan. So gagawa tayo dito ng 3 folds. Then ang size ng fold natin ay nasa 9 inches. Gagawa lang tayo dito ng basic rose flower, yung lagi natin ginagawa. Marami na tayong video tutorial nito sa table skirting, backdrop at sa chair tie. So pagkatapos natin magawa yung 3 fold, ayan, so itataliin mo lang sila ng buo. Then ibubuka na natin yung nasa center at yung pinakadulo ng center ay iikutin lang natin. Ayan. Kung okay na yung pag-ikot mo, kung sakto na, so pwede mo na siyang lagyan ng pins para ito sa ating rose buds. Ayan, para hindi matanggal yung ating inikot. Then yung sobrang clute, iikutin mo ulit. Ayan, pabaliktad. Then ipipin natin sa may center. So ayan. So ito na yung magiging rose buds natin. So yung sobrang 2 folds ay ibubuka lang natin. Ganyan. Then ganun din sa kabilang side. Then pwede mo siyang pagpatungin yung dulo to dulo. Pwede rin isiksik mo sa isa't isa yung dulo to dulo nila. So depende na sa inyo kung gusto nyo papatong or pasiksik yung dulo to dulo nila. At ito na yung magiging look ng ating basic rose flower. So ganun din yung gagawin natin dito sa right side. At ito na yung magiging look niya. Ayan. So yan yung sa taas hanggang baba. At pwede mo nang lagyan ng mga banner name ng celebrant at okasyon. Kung naghahanap pa kayo ka-DIY ng iba pang design, i-visit lang yung ating YouTube channel dahil marami pa kayong mapagpipili ang mga designs at tutorial dyan. Kung meron kayong mga available na mga artificial leaves and flower, pwede natin siyang lagyan. Katulad dito sa ating sample, naglagay lang tayo ng orchid string. Ayan. Yung orchids na may tatluhan tapos may dahon na siya. Ayan. Depende na sa inyo kung ano pa yung mga gusto nyong idagdag sa inyong backdrop para mas lalong gumanda. At ito na yung maging final look niya mga ka-DIY. Perfect na perfect sa kahit anong okasyon, wedding, anniversary, engagement, Mother's Day, Valentine's Day, birthday, debut, christening, o baptism. So kahit anong okasyon, pwede mo tong gawin. Kung may katanungan at request ka, i-comment mo lang yan. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone. See you on next upload.